Good afternoon, church. Good afternoon. I want to like that. Before we start, masinawag po natin yung mga person na katabi namin. So before we worship, let me just read to you from Psalms 100, which says here, "Shout with joy to the Lord, all the earth. Worship the Lord with gladness. Come before Him, singing with joy." Amen. I don't know what we're going through right now. Maybe we have some challenges sa work natin or sa mga businesses. Pero I believe we can still hope because of what God has done in our lives. Amen. Come on, let's worship. Praise His name, all His praise, oh God.
every song we could ever sing. Worthy of all the praise we could ever rain. Worthy of every breath we could ever breathe. We'll live for you. Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one who could ever save. Worthy of every breath we could ever breathe. We'll live for you. Oh, we'll live for you. So holy, holy,
in you alone, and I will not be shaken. Oh God, we give you back all the glory and honor, all the deserve all the praise. Oh, we give our God the best praise every day. Oh God, thank you, Jesus. Thank you, Lord. Of course, again, magandang hapon po sa mga isa. I-bless po natin yung mga katabi natin sa harap, sa likod, at sabi po natin, may the Lord bless you. Maging yung mga kasama natin, of course, sa live streaming, tayo ay nagpapasalamat sa pagpapilihan ng Panginoon sa atin. Sa hapon ito, ang ating tatalakayin ay maaaring nararanasan natin araw-araw. Palagay ko, hindi isa sa atin ay unless masyado tayong bata na para magkaroon ng ganitong sabihin natin alalahanin sa buhay. Pinamaganda po natin why you worry. Pakisabi niyo sa katabi niyo, why worry? Ngayon, bakit hindi ko pinalitan? Yung dati kong title is cure for anxiety. Mabigat yung salitang anxiety. Yung worry sa Tagalog ay pag-alala. Kasi tatlong parang series ito, yung trusting the Lord, at saka yung living beyond our circumstances, and then later, why worry? Matanong ko nga kayo, meron ba kayong alalahanin ngayon? Marami. Sino ang wala? Dapat to wala. Of course, ang ating karanasan, meron mga mabibigat at meron namang kaya-kaya na. Pero nagkakaisa tayo na pagdating sa worry o pagsabihin natin pag-alaala, walang sino mang tao na nabubuhay sa mundo, maging siya ay may pagkakilala sa Diyos o wala. Parang walang pinipili, na tayo ay nag-aalala. Wala rin pinipili kung tayo po ay mayaman o hindi. Yung po pa kayang may mga milyones o kaya yung ngayon, gusto ngayon, yung may bilyon. Meron pa kaya silang pag-aalala? Meron po. Kasi ito ay sakop ng ating buong buhay sa atin. Ang maganda, ang mga anak ng Diyos, at tayo mga sumasampalataya sa ating Panginoong Jesus, magugulat tayo sapagkat meron siyang paturuan na makikita natin sa Matthew chapter 6, 25 to 34. Nagbigay siya ng parang challenge doon sa mga mananalig sa kanya na sila ay huwag mag-alala. Ang una kong naisip, ang mga Kristiyano lang ang merong ganitong katuruan ng tungkol sa ating sariling problema, sariling buhay, na ang Diyos nakikita natin malapit sa atin. Yung ating pananampalataya sa Diyos at sa ating Panginoong Jesus, ang Diyos ay hindi malayo sa buhay natin. Sa madaling salita, concern siya sa bawat pangailangan natin at sa bawat buhay natin. Kaya tama po ang tawag natin sa ating Diyos ay Ama, magulang. At lahat ng mga magulang, lahat tayo, for sure, nararanasan natin ang pag-alala.
Akala ko kapag grandpa ka na, grandma, hindi din. Hindi pala. Tama pala yung mga naunang mga grandma sa amin. Tama po ba, Nay? Nay, kayo po ba ay graduate na sa Wallis? Hindi pa. Hindi pa. I'm trying. Hindi kayo makakagraduate. No? Kasi pag graduate tayo, ibig sabihin, nasa heaven na tayo. In fact, parang nag-multiply kayo. Kasi sa mga anak mo at sa mga apo mo. Pangalawa, yung pangailangan mo, na-doble din. Kasi dati may pangailangan ka sa anak, ngayon may pangailangan na rin sa apo. Kasi bahagi tayo eh. Lumaki yung ating pamilya. Habang lumalaki ang mga anak natin, maging sila ay may pamilya o wala, lumalaki rin po ang pangailangan natin. Yun ang halimbawa. Nung si bata, siguro ang kinakain niya, baka 4 na kutsara lang, tapos na, busog na. Eh pag lumalaki na, 1 kilo na kinakain nila. Ibig sabihin, lumalaki, nagbabago yung kanyang pangailangan. Later, mag-aaral siya, may pangailangan ka, kapatid, diba? Ang laki. God willing, pag nag-asawa siya, may sarili na siyang pamilya. At ang prayer natin, magkaroon siya ng isang stable na buhay. Sa Amerika, ang huling gastos daw nila sa anak nila kapag babae, pag mag-aasawa, ang naghahanda ang tatay. Naniniwala ko ba kayo doon? Parang hindi So, tradisyon nila, kapag ang anak mo babae, nag-asawa, halimbawa si Edward, nasa Amerika, ikaw ang gagasto sa tatlong yan. Kasi nakita po namin yun. Okay? Kaya sabi ko, Christian, huwag ka mag-aasawa ng Amerikano, hindi ko kaya magpakain niya. Kasi yun ang tradisyon nila. Sa atin, mas maganda eh. Tulong, usually, minsan, lalaki, no? Parang mas gusto ko yung sa atin, mas angko, no? Nevertheless, talagang nararanasan natin yan araw-araw. Ang prayer natin, Lord, huwag niyo kami bigyan ng mas mabigat na alalahanin, no? Sa buhay natin. Ang ating Panginoon Yesus, imagine, nagsalita na yung pag-aalala ay hindi masyadong dapat nating pinoproblema. Kaya ang sabi niya, Jesus spoke about the futility of worry and offered us to win the battle of their worry. Tama ba po ay salita na meron talagang mga tao na warrior? Ano ang pagkakaiba ng isang taong warrior at hindi? Palagay ko, pag sinabing warrior, ibig sabihin, mas lampas siya kaysa sa iba na simple na mag-alala. Siguro, yung iba, kung nag-alala, ganyan lang. Pagka warrior ka, siguro mas mabigat. No? Pero siguro pag warrior, lahat na lang ng bagay ay inaalala natin. Pero marami nagsasabi ko, eto, nagkakaisa. Marami sa ating mga alalahanin, minsan, hindi nangyayari. Pero, nag-alala na tayo. Which is true. May nagsabi po, parang 90% doon sa worry natin hindi nangyari. 10% lang yung mga ating naisip na pwede mangyari. Well, actually, totoo. Ang maganda lang kung nakikita natin, natututo tayo magtiwala at manalangin kapag meron tayong alalahanin. Di ba? Pero yung sobra, doon tayo nagkakasala sapagkat meron tayong Diyos na dapat nating sampalatayanan. Huwag nating apuin lahat sapagkat meron tayong Ama, meron tayong Diyos na siyang tumutulong sa atin. In fact, sa babasahin nga natin, yung mga basic needs natin, ang sabi ng ating Panginoon, ang pangako niya, hindi tayo magkukulang. Ano ang basic needs natin po, mga kapatid? Usually, mababanggit, pagkain, damit, tirahan. Yung iba sa atin, meron yan. Yung iba, kahit walang property, pero may tirahan ka pa rin. Nagpo-provide ang Panginoon sa mga pangailangan natin.
how much worry and how many of our worries are groundless or baseless. Ibig sabihin, may mga alalahanin daw tayo na wala namang ground. Unhealthy worrying can cripple us to the point of making us ineffective and unable to deal with life's challenges. Parang kapag meron po tayong sobra ng alalahanin, parang hindi tayo makagalaw. Ano? It can also lead us to what? Depression. We worry over what? Sickness, diseases, finances, family, children, unexpected risks, and many other things. Alam mo yung lahat na nakasulat, parang minsan sabay-sabay yan. Hindi ako totoo. Pag titingnan po natin, di ba, minsan may kasabay na may sakit tayo, at may times, minsan, parang kulang yung ating papagamot. Di ba? So, minsan, nangyayari yung mga bagay na yan. Pero, ang kaputi ng Panginoon, nangyari lahat sa atin, pero ang Diyos, nagbibigay siya ng kagalingan at kalakasan sa atin na malalampasan natin yung mga bagay na nangyari sa atin. Pakitaas ng kamay na siya ay kahit paano may mga alalahanin, pero nakakalampas. Yan. Kasi wala pang 100% tayo makakatapos hanggang tayo nandito sa lupa, meron tayong takbuhin, meron tayong challenges. Kaya tayo nagpe-pray ang sabi, tayo ay magtiwala sa ating Panginoon at palakasin tayo pagdating ng panahon ng mga pagsubok. Plus, hinihingi natin sa ating Panginoon na bigyan tayo ng kakayahan at kalakasan ng ating Panginoon. Last Sunday, ang message po ng kapatid na Didan is about what? The Holy Spirit. Na tumutulong sa atin. Hindi tayo iiwanan. In fact, kasama po natin siya. Dinadirect tayo, no? Tinutulungan tayo sa lahat po ng ating pangailangan. Ano magagawa daw ng worry? Ano po? Ang sabi dito, it is an uncomfortable feeling in the mind caused by a mixture of fear and uncertainty. Parang hindi mo mahiwalay yan, ano? Pag nag-aalala ka, ay paano may konti kang takot? Tama po ba? Tapos pangalawa, tama rin, hindi mo alam kung mangyayari. Kaya talagang itutulak tayo sa pagtitiwala natin sa ating Panginoon. Kahit simple lang yan. No? At ang sabi, worry, sabi ko ng doktor, affects the circulation and the whole nervous system. Tapos sabi niya, I've never known a man who died from overwork, but I've known many who have died from doubt. Ibig sabihin, naapektuhan po ang ating kalusugan sa ating mga takot at pag-aalala. Maging yung ating sirkulasyon ng ating dugo, maging yung ating, sabihin natin, maging yung ating panunaw sa ating katawan. No? Nagkakaroon tayo ng mga acid, nagkakaroon tayo ng kung ano-anong pakiramdam na maaaring akala natin meron na tayong sakit. Yung iba po sa sobrang pag-aalala, minsan parang silang milag na. Meron pa kayong gano'n? Namamawis ang kamay. At saka etc. So, nangyayari po yan. Una po, na makikita natin, tandaan po natin, tumingin tayo sa ating Ama na nasa langit. Yun po ang sabi niya. No? Let us look at the Heavenly Father. Kaya, nilagay po natin dyan, tandaan natin, we have a Heavenly Father. Kasi ang sabi ng ating Panginoon, therefore, I tell you, do not worry about your life, what you will eat or drink, or about your body, what you will wear. Is not life more than food, and the body more than clothes? Tapos ang sabi niya ito, look at the birds of the air. They do not sow or reap, or store away in barns, and yet your heavenly Father feeds them. Tapos ang sabi niya, are you not much more valuable than they? Tapos ang challenge niya, can any one of you, by worrying, add a single hour to your life?
Actually, wala naman talagang naitutulong ang pag-aalala. Aminin niya. In fact, nakapagbibigay pa nga ng problema kasi naapektuhan yung ating mga desisyon, naapektuhan yung ating mga plans sa atin. Pero kapag kami yung sobrang bigat ng ating alalahanin, may mga times minsan, sa kaguluhan ng ating pag-iisip, parang nagpapahanap tayo. Nahihirapan tayo mag-isip at kadalasan may mga pagkakataon ay nagkakaroon pa na tayo ng maling desisyon. Salamat sa Panginoon sapagkat tayo ngayon wala tayong problema sa pagkain. May problema po ba kayo sa pagkain? Ha? Kasi maraming pagkain ang Pilipino. Damit, may problema po ba tayo? Tirahan. Parang meron naman. Pero actually, ang sinasabi ng Panginoon, generally, yung buhay natin. Pero siyempre, yung mga bagay na binanggit ng Panginoon ay pangunahin sa atin. Na maaaring ang challenge ito. Kasi ang sabi niya, hindi ba mas mahigit ang buhay kaysa sa mga bagay nito? Ibig sabihin, kung tayo po ay merong buhay at merong kalakasan, dapat tayong patuloy na nagpapasalamat sa ating Panginoon. At least, binibigyan pa tayo ng ating Panginoon na nandito pa tayo. At tayo po ay meron bang kalakasan. Yung mga basics natin, mga basic needs natin, nandyan, pero nagpapasalamat tayo, yung buhay natin at kalusugan natin ay kasama natin. Papasalamat tayo sapagkat dumarating ang araw-araw, maganda pa rin ang buhay natin at naranasan natin, maging ang mga mahal natin sa buhay. Ang challenge dito na sinasabi niya, una, mas mahalaga na pasalamatan natin ang Diyos natin sa buhay natin nararanasan araw-araw. Pagising natin, Lord, salamat po. Pangalawa, meron tayong Diyos na siyang nagmamahal sa atin na nagsabing mas mahalaga tayo kaysa sa mga bagay ng pangaliligaya. Kaya tingnan po natin, meron po tayong Ama sa langit na siyang nag-iingat, ay babantay at nagbibigay ng pangailangan natin. Ang kaibahan lang po marahil ay ito. Kasi tayo po ay nabubuhay sa ating pananampalataya at pananalig sa ating Panginoon Dibuhay. Yun kasi ang gusto ng Diyos sa atin na tayo po ay mabuhay at lumakad sa pananampalataya natin sa ating Panginoon. Huwag natin kakalimutan, meron tayong Diyos. Meron tayong Panginoon. Na kahit ano nakikita natin, anumang problema at takot, na para bang walang paraan, huwag natin sabihin na wala tayong Diyos. Meron pong sasagot, gagawa po siya ng paraan, no? Siya ang magpo-provide, siya ang sasagot ng mga bagay na ating mga pangailangan. Maganda po ba yun o hindi? In fact, ginagawa na po yun ng ating Panginoon araw-araw. Kasi ang gusto ko po, pag may problema ako, may alalaan, gusto ko matapos na eh. No? Pero doon po tayo natututo actually dun sa araw-araw na binibigay ng Panginoon ng challenge sa atin. Kaya tandaan po natin, meron tayong Ama na siya bibigay po sa atin ng ating Panginoon. Loro, si nanay at may papa sa atin, mas may edad sila sa atin, pero hanggang ngayon, nandiyan ang mga kapatid. Ilang taon na po tayo din magkakasama at magkakilala. Ilan po? 84 months. Kami, formally na punta, 86 dito sa Marikina. At andyan pa rin tayo. No? Ibig sabihin, hindi natin tayo ng Panginoon. May mga layo din siya sa buhay natin. Marami mga bagay pa na ipagkakaloob ng Panginoon sa buhay natin. Matanong ko, mabilis po ba ang araw? O mabagal?
Mabilis ano? Kasi nakikita ko mga anak ni Pakapak dati ng araw, may kinakarga pa, ngayon siya na kinakarga. Maging sinabaradas. Ngayon, may college ka na. Tapos, ang lalaki na. Kahit ito, nakita ko ng maliit eh. Naka-diaper pa ito. Pero ngayon, binata na ang bilis. Pati yung. Dati po, kaya-kaya kong buhatin yan. Kahirapan ako. Napakabilis ng panahon. Pero yung kayang kabilisan na yan, tingnan natin ang buhay natin. Na-enjoy po ba natin yung buhay natin? Yes. Sa mga sumagot ng yes, amen. Kasi pwedeng lumagpas yung maraming taon, hindi natin natuwa at hindi natin na-enjoy. At marami tayong makikita mga tao na galit sa mundo. Tumanda at tumanda, galit sa mundo. Nakita na po ba kayo niyan? Ay, marami niyan. In fact, dapat na pag tumatagal, nakikita natin yung kabutihan ng Panginoon. Lord, salamat po, umabot ako ng 66. Pero iba maaaring umabot ng 90 plus. Marami pang mga, hindi nawawala minsan pag-alala. Pero siguro sana, medyo grabe na tayo ng konti doon. Konti na lang. Sanay na tayo magtiwala lang sa ating Panginoon at lagi tayo nagpapasalamat sa ating Panginoon. Maganda pa, tumanaw tayo sa likod natin, ang makikita natin, pag tayo po ay nagkaedad at dapat natin ang edad ni nanay at bago mga kapatid, ay mapagpasalamat tayo. Minsan na nakakwentuhan namin sina anak nyo at saka yung mag-asawang pakapak na yan. Natutuwa po sila sa inyo. Nakikita naman natin. Yung inyong kapayapaan at inyong pagmutihan. Salamat sa Panginoon. Patotoo yan, kapatid na dito. Pag gano'n ang narinig natin, napakaganda. Na gusto natin, gusto ko, kapatid ko, makita ko at mamalas yung kabutihan ng Panginoon. Aalisin natin yung mga bagay na nagbibigay sa atin ng sobrang pag-alala at galit sa buhay para makapamuhay tayo ng mga. At makita ng mga anak natin na tayo po ay mga tao, mga anak ng Diyos na mayroong kapayapaan, mayroong pag-ibig at naninirahan sa kaligayahan at kabutihan ng Panginoon sa atin. Yun po ang blessing ng Lord sa atin. Habang tayo ay nandito sa lupa at ang Panginoon, habang hinintay natin, yun ang makita sa atin, buhay sa atin. Yung pangalawa po, binanggit si Haring Solomon. Of course, kilala niyo po si King Solomon. Tama. Siya po ang pinakamayaman, pinakamatalino sa Israel. Marahil pwede natin sabihin, isa sa pinakamayaman sa mundo. Alam po ba ninyo kung paano yumaman si Solomon? Pakita naman. Paano po naging mayaman si Solomon? Siya po ay pinagpala ng ating Diyos. Pinangako kay David at kay Solomon, siya po ay pinagyaman. Ngayon, ginamit siya para sa encouragement natin. Encouragement po ng mga kausap at tinuturo ng ating Panginoon tungkol sa pag-aalala. Nang sabi, and why do you worry about clothes? See how the flowers of the field grow, they do not labor or spin. Yet I tell you that not even Solomon, in all his splendor, was dressed like one of these. Doon po pala, binanggit si Solomon. If that is how God clothes the grass of the field, which is here today, and tomorrow is thrown into the fire, will He not much more clothe you? You of little faith. You do not worry, saying, what shall we eat, or what shall we drink, or what shall we eat? Bakit ginamit si Solomon? Si Solomon, pinakamayaman na. Pero imagine, ang ginagawa ng Diyos, makikita po natin, kahit sa limutan, ang sabi, binanggit po yung tinatawag na mga flowers or lilies of the field grow. Sayang, bibihira lang tayo mapunta sa bukid ngayon. Ano? Nung bata po ako, maraming bukid. Ngayon wala, mas maraming jeep at mas maraming tao. Kasi po, kapag merong bukid, kapag namasyal ka, nakikita po ninyo yung mga munting mga halaman. Inabutan natin yan. Diba?
Minsan merong kulay dilaw, merong violet. Ay, ang ganda sa ibang bansa, tulad ng Japan, ng Korea, inaalagaan po nila yan. No? At pakikita po natin, talagang napakaganda. Nakita po natin sa mga pictures natin, minsan ginagawang team sa mga cellphone, yung mga flowers at saka yung mga halaman na yan. Pero imagine, napakaganda, pero minsan, oras lang ang tinatagal, napapalitan ulit. Ang sinasabi po dito, ang Diyos po may gawa niyan. Lahat po ng ating nakikita na nilikha ng Diyos, maging hayop, lalo na po yung mga halaman na ating mga inaangaan sa atin, na nagbibigay sa atin ng kaligayahan, of course, ang Diyos ang gumawa, and yet yung ginawa niya, may mga pagkakataon, ay lumilipas, pero naibabalik niya kagad. Si Solomon daw, hindi nakaranas ng ganon, kahit may naman siya. So, ang sinasabi nito, ganito, ang Panginoon, kaya tayong gamitan ng higit sa mga kakayanan natin. Di natin kailangan tumingin sa tao, di natin kailangan tumingin sa mas mayaman sa atin, na para bang bakit siya mayroong ganon, nararanasan niya, bakit ako hindi? Hindi, sapagkat ang sinasabi niya, ang ating Panginoon, ang siyang magbibigay sa atin ng ating pangailangan. Kasi kahit yung pinakamayamang tao, na tulad ni Solomon, hindi niya pa naranasan yung kapangyarihan ng ating Panginoon, yung kakayahan ng ating Panginoon na kaya niyang gawin sa atin. Ang mga anak ng Diyos, marami po tayong nararanasan kabutihan ng Panginoon na hindi nararanasan ng hindi anak ng Diyos. Nakikita niyo po ba ang inyong kaibahan sa pagiging anak ng Diyos at ng hindi? Kasi pag hindi, may problema po tayo. Lalo na kung meron po tayo mga kasambahay, mga kasama, kaibigan, na hindi nila nakikita na ang buhay natin, mayroong malaking kakaibahan doon sa mga walang pagkakilala sa Diyos at pananampalataya sa ating Panginoon. Nakakalungkot yan. Sapagkat yan ay patutuo natin, patutuo ng ating pananampalataya at mga pagkakilala sa ating Panginoon. Bukod sa ating mga pagtuturo, at mga nakikita sa turo ng mga nakasulatan, dapat exactly nakikita natin na ang Diyos ay talagang malapit sa atin. Minsan nabibiro tayo, panalangin naman ako kasi baka mas malapit ka sa Diyos kaysa sa akin. Nakalinig na po ba kayo ng gano'n? Na parang bang may mga tao na parang mas malapit sila sa Diyos, mas malapit sila sa langit. Ewan ko, kung naiintindihan nila na ang Diyos ay pwedeng maging malapit sa tao at pwedeng maging malapit sa kanyang mga anak. Nature po natin, lalo na pagdating sa larangan ng pananampalataya spiritual, iniisip ng tao na ang Diyos malayo. Kaya pag meron tayong pangailangan ng tao, merong takot, kasi hindi natin nakikita yung pagiging malapit at kapangyarihan ng Diyos sa buhay natin. Sinasabi ko yan, kasi karanasan ko din yan. Of course, meron tayo pananampalataya, pero ang tendency po ay mas minsan nananangan tayo sa sarili nating kakayahan at sarili nating mga kaalaman sa atin. Hindi nakikita ng mga tao kung gaano tayo kalapit sa ating Panginoon, sa ating Diyos. Ibig sabihin, maging ang buhay natin at ugali natin, nakakatakot lalo na kung ating mga sinasabi pa ay talagang hindi ayon sa kanyang mga salita ng Diyos. Kung tayo ay meron pa kailangan, sino at ano po agad ang mga naiisip natin gawin bago ang Diyos. Pagkakataon po natin na maranasan natin na ang Diyos talaga ay malapit sa atin. Ay, malapit siya pero maranasan natin na magtiwala tayo ng Panginoon ay talagang kasama natin sa buhay natin sa araw. Yung pangatlo po, na hamon sa atin, may binanggit dito, for the pagans run after all these things, and your heavenly Father knows that you need them. Yung pagans po, yung mga taong mga hindi sumasampalataya sa Diyos.
na sabi nila, ang lagi nilang iniisip, yung buhay dito lamang sa lupa. Yung mga walang pananampalataya pagkakilala sa Diyos, para sa kanila, ang mabuhay sa mundo ay marami kang toys. Ang mabuhay sa mundo, marami kang pera. Successful ka. Maganda ang damit mo. No? Masarap ang pagkain mo. Maganda ang tirahan mo. Ayun! Doon ang basihan po ng mga tao, di ba? Totoo po ba yan, mga kapatid? Na kung saan tinitingnan ng tao yung kanilang suot. Kaya pinanggit siguro tayo. Meron ba kung totoong mahal na damit at merong mura? Magkano yung damit mo? 300. 300. Mas mura yung sa akin. 100. Pero meron po bang damit na 300,000? Meron po. Designer. Meron po bang damit na 1,000,000? Naku, hindi ko na isusunod. Sasanda ko kayo. Sa madaling salita, may mga tao po na tumitingin sa damit. Meron nga yung mga gusto nilang damit. Anong tawag doon? Yung signature ba yun? Yung may pangalan? Aba, kaya ako sinuot to, mga kapatid. Nakatago ito eh. Kaya ako sinuot kasi nung nabasa ko, Lee. May nagbigay siguro nito. Kaya ako sinuot. Kaya kahit masikip, Lee naman. Ngayon po, pag titignan natin, ito ba? Seryoso po ang tao pagdating sa damit. Tingnan po natin, di ba, sa celebrity at senado? Di ba, pag kayo magsasalita ang presidente, ano tawag doon, mga kapatid? Puso-puso yan. Soda. Yung SONA. Ngayon, yung SONA, parang hindi na gano'n na, inaabangan po yung pagdating ng mga senador ba yun at mga asawa, na talaga namang yung damit, pinaghahandaan at mahal at pinipicture. Kaya mo yan, pag gagawa ko tanong. Napakamahal. In fact, hindi lamang yun, meron na po, nagulat ako, may bag ang mahal. Meron pong bag eh. Ewan ko, namahala na ako, tingin ko 40,000, may mas mahal kaya ang bag doon. Sabi ko, 40,000. Sabi ko, mahal-mahal ito ah. Magkano ba yung bag niya? Meron bang bag na 100,000? More. In millions. Meron ba? Hermes. Ano alam yung pinakamahal na bag? Hermes. Magkano yun? Bili mo ako dalawa. May million bag? Kaya mas maganda yun sa TikTok. Sabi niya, bumili ka ng bag na 300, may ang laman ay 900,000. Kasi 1,000,000 bag, walang laman. Pero actually, totoo, di ba meron? May mahal na sapatos, may mahal na bag, may mahal na damit. Tama ang Panginoon, kaya pala, sinabi niya, huwag niyong intindihin yan. Yung pala, kahit sa panahon nila, tumitingin sa damit ng mga tao. Tingnan mo sa Santiago, di ba? Aba, pagpagdaso, ang ganda ng upuan. Kapag hindi, doon ka lang. Ibig sabihin, sa panahon nila at hanggang ngayon, pwede natin tingnan sa sinusuot. At hindi maganda na mga anak ng Diyos, nakatingin siya. At hindi maganda minsan, kahit ang mga sa buhay, naiiyo ko niyan, paano galing sa Divisoria? Di ba? Bili mo ako doon. Sinubukan namin yan, magtitingin sa mga pangalan. Ito, hindi naman ito masyadong mahal sa Uniqlo. Ang ganda ng mga damit, pero ang mahal. 1,000, sale pa yun na. Sale pa yun. 1,500, medyo practical na rin, maganda naman talaga. Pero mas sigit pa rin, parang nahihilo na yun. Na isang kapagbigas niya na. Ngayon, taga-talagang kabala ng Panginoon. Pero napakamahal. Meron pa po. Yung pong pagkain, seryoso din siya. Na kung saan, yung pagkain, di ba? May tayo sa minsan, sino po sa mga anak natin, pag kumain, nag-aanap pa ng iba. Merong iba, sanay sila sa isang patahay, iba, 2, 3. Ako sanay ako sa mga 7 patahay. Hindi ako pa kasi, pero merong mga ganon na kung saan, sa kanilang bahay, talagang okay lang po kasi may kaya naman sila, walang problema.
Pero tayo bilang mga anak ng Diyos, kung meron tayong salamat sa Panginoon, pero hindi po dyan tayo nakatingin kung paano natin itrato ang ibang tao, maging ang ating sarili, lalo na ang ating pananampalataya. Madaling salita, tinitingnan din po ng tao, yung pamumuhay ng isang tao at kapwa niya sa pagitan ng damit, ng pagkain, ito na. Lalo na yung bahay. Tama na. Dito tama. Na kahit maganda ang bahay natin, pag nadaan tayo sa mga lugar na malalaki ang bahay, isa parang magugulat ka. Eh, nadaan na rin ako dyan, dito sa may wakwak. At saka, tawag dito, Corinthian, di ba? May mga bahay na simple pa rin, pero may mga bahay na talagang ano. Pero minsan, ang nakatira, katulong, parang bakasyonan. Meron mga ako nakita, ang gandang bahay, pero nasa loob na simenteryo. Nakakita na po ba kayo ng gano'n? May aircon pa. Bakit po ganito na mag-usapan? Kasi pwede, makikita natin, kaya binanggit ang pagan, namumuhay ang tao sa ganitong sitwasyon ng kanilang pamumuhay, sa kanilang mga pagan. Kapag ang isang tao ay may pagkakilala sa Diyos, kahit meron ka, nakikita mo, ito ay galing sa Diyos. At nakikita mo na mas sigit ang Diyos kaysa sa mga bagay. Kapag sinasabi nila, oops, meron akong ganito, pero galing sa Panginoon. Ang Panginoon ang may-ari niya. Narinig ko po yan sa mga kapatid. Na kung saan, maging ang kanyang mga, tinatangkili, ay masabi natin kasama, hindi lamang ang Panginoon, kundi ang gawain ng ating Panginoon. Bahagi sila at tinatanggap nila na ito ay sa Panginoon. Ngayon, sabi po sa verse 23, yung alam na alam natin yung verse. Kasi ito lang po yung nakita natin na lagi natin kabisado, di ba? But seek ye first, the kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Will be added. Yung palang konteksto niya, yung konteksto ng binasa natin, na hindi natin kailangan masyadong pag-isipan, kasi idaragdag ng Panginoon sa atin. Alam po ninyo yung mga challenge, lalo na po yung mga magulang na, malaki mga anak niya, may mga bagay na mga hindi mo ini-expect, pero binigyan ka ng Panginoon sa mga bagay nito. Tama po. Wala ka namang plano. May time na minsan, hindi naman natin may isip yan. Pero ang Panginoon, siya na rin ang nagdagdag sa buhay natin. Pero kung tayo po ng pagkakilala sa ating Panginoon, tandaan po natin, pwedeng mapaliwala ang buhay natin. Kaya magpasalamat tayo sa ating Panginoon. Maging yung ating mga anak at mga mahal sa buhay, patuloy natin panalangin sapagkat pwede po sa mga buhay nila na sila ay pwedeng lumayo sa direksyon at kilos ng Diyos sa kanilang buhay. Kaya po anong sabi? Therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own. Yan ang gusto kong talata. Huwag mo manalangin bukas. Problema niya na yun. Kasi yung ngayon, may problema ka na. Sapat na yan. Huwag mo nang dagdagan. Tama po? Oo naman, di ba? Yung ngayon ang problema mo, yan muna. No? Huwag mo na muna isipin yung marami. Ito muna. Hindi pa nga tayo natatapos dito eh. Huwag mo muna isipin yung bukas. Darating yun. No? So at least yung ngayon, tinusin mo. Ano magagawa para bukas? Hindi pa nanangin mo yun. Pero sa ngayon, ang ikilusin natin ay sa bawat araw ay meron ng sapat na minsan na mga problema o kaya alalahanin. Salamat sa Panginoon kung wala kayong alalahanin ngayon. Meron ba kayong alalahanin ngayon? Kahit hindi mo bigyan. Pero kayo babayaran bukas? Yeah. Hoy, lahat tayo may mapabayaran. May bibili kayo bukas. O siyempre, di ba? Sigurado araw-araw tayo bumibili. Pinakamayaman na nga Shopee. At saka Lazada. Minsan natatawa ko din, pag ako nagmamay, sabi niya,
Sabi ko, sunod-sunod kayo ah. Sabi ko gano'n. Sabi ng mga nagdyan namin, ang sarap kasi pumindot eh. Darating na, no? Hindi naman mamamahal. Pero pag iniipon mo, minsan maano na din. Meron na po ba kayo nabili? Mahal pag nung dumating eh, hindi okay. Meron ba gano'n? Meron ano. Kasi po ako, umorder. Hindi ko na sasabihin kung ano, kung hindi po. Ang gandang jacket, eh, isang motor. Ang ganda. Mura lang. Parang 150 lang. Ba't mura ito pa kasi? In-order ko, pagdating ko sa kala mo, common. Hindi na ako order pagkatapos nito. Kasi pwede natin mag-isip, pwede tayo mamuhay araw-araw, ito po yung ating naaalala. Mga bagay na mga pangailangan natin. Meron po bang araw na hindi kayo umorder? Baka araw-araw yan. May araw-araw ba? May mga experience. Lord, salamat po sa umagang ito. Thank you, Lord. Masaya na po ako ngayon. Meron po akong pangailangan ngayon. Lord, thank you. Itong araw na to, wala akong kailangan. Tinanong kayo ng asawa niyo, anong kailangan mo din? Wala. Makita lang kita, okay na. O sarap nun, no? Kinabukasan, meron pa tayong ganung attitude na kinabukasan, Lord, salamat po, nakakain ako. Wala na po akong kailangan. Salamat po, sinasagot nila. May panalangin ako, pero okay po ako. Then kinabukasan, salamat na naman, Lord, salamat po. Andito ako at kumakain, may trabaho. Okay naman ang mga ano po, salamat po. Then kinabukasan, salamat na naman. Ano niyo ba ang tawag doon? Tama po, godly contentment. Yan ang ibig sabihin. Ang laki ng pakinabang ang sabi, is a great gain. Kasi pag meron kang ganung isipan, meron kang satisfaction, may contentment ka, maligaya ka, masaya ka, may kapayapaan ka. And most likely, kadalasan, napakasarap ng buhay mo at napakasarap mong kasama. Bakit? Kasi kapag ang kapatid mo, kasama mo, kaya kaibigan, ano gusto mo? Ay, okay na sa akin ito. Ang pinipili nga, minsan yung simple lang eh. Tama mo? No? Bigyan mo ko nun. Kasi tingin, pag magdidibig, kasama kayo, nun, meron dito 1.5, may 300, may 150. Minsan, yung 1.5, pag nakain nun, paano kukulang ang pera mo? Diba? Ang masarap kasama yung, ay, okay na, tubig na lang sa akin. Yun naman. Kanong order, diba? Pero, ang point yan, kasi meron kang contentment, parang simple lang, masaya ka na. Kayo po ba'y ganun? Salamat. Bilang mga anak ng Diyos, ano? Pero meron po bang taong mahirap i-please? Meron. Napagod na si nanay ng kaluluto. Nung dalaga siya, mukha siyang artista. Nung matagal na ng kaluluto, napagod. Pero parang hindi pa rin minsan na-experience na yung ginawa ng magulang ay na-appreciate. Salamat. Diba? Pag-uwi sa bahay, nandun lahat. Nakaayos. No? Salamat sa Panginoon. Dito ako magtatapos. Naalala niyo ang ating Panginoon, may dinalaw siya, na kaibigan niya, tatlo yun eh. Yung kaibigan niya to, close siya, ang ating Panginoon Jesus. Yung isa namatay na, pero binuhay niya. Ito ay magkakapatid, si Maria, si Martha, at si Lazaro. Nung pumunta ang ating Panginoon, nataan siya sa Betania, sa Bethany, naku, pagpasok ng bahay, ayun, may magkaiba, may kapatid na dalawa, si Mary at Martha. Pareho sila na, of course, magkapatid sila, bisita nila ang ating Panginoon, pero iba kilos nila. Talagang may kanya-kanya pipiliin at personality. Kasi si Martha, ang ginawa niya, pumasok ang ating Panginoon, aba, naghanda siya. Siyempre na, may pagkain, ganyan-ganyan. Pagkatapos na nagluluto na siya, ganito, nag-aanda, siguro kung naman yung ito, baka kari-kari, o kung ano man. Walang pang kari-kari ito. Nagluto siya ng marami. Tapos napapagod na siya. Aba, sa kanyang kapaguran, lumabas ulit siya.
At sabi niya, pwede mo ba sabihin mo naman kay Maria, tulungan ako. Ako, sabi ng ating Brother Friday, sabi niya si Maria, pinili niya ang pinakamabuti. Nasaan po si Maria? Nasa paanan ng ating Panginoon. Ang nakita ko pong lesson, kapag marami tayong alalahanin na minsan hindi naman kailangan. Kasi ang sabi ng Panginoon, hindi naman kailangan marami. Isa lang mahalaga, okay na. Hindi po ba? Kasi si Maria, pinili niya yung nasa paanan siya ng ating Panginoon. Napakaganda. Totoo nga naman, kapag wala tayo sa paanan ng Panginoon, at meron tayong sobrang alalahanin, magbibigay po sa atin ng kung ano-ano mga problema. At si Maria, pinili niya yung pinakamabuti. Alam mo, araw doon, we cannot really enjoy the presence of God kung tayo ay maraming sobrang alalahanin tulad ng ito. Si Maria ay nandun. Marahil kay Maria, siguro, okay na yun kahit simple. Ang Panginoon ganun din. Isang bagay lang, ang dami pa. Alam niyo, nung araw sa Taytay, pag may testa, ang daming problema nung araw. Buti ngayon, medyo nababawasan na. Kasi kami, wala akong ginawa ng pagka-piesta, nung-piesta kami. Pero meron pong totoo na kung saan pag-piesta, simple ang buhay nila, araw-araw, minsan talaga may problema. Pero pag-piesta, puno, nag-i-invite pa. Pagdating ng Lunes, ayun, nag-aabala na, dumadating yung mga Indiano, naniningin, yung problema. Bakit? Kasi talagang totoo po pala nangihinang sila. At maging sa probinsya, hindi ba? Na kung saan, ay simple. Isang kalabaw na yung pinatay, kulang pa. No? Mula doon sa, ang dami pong mga tao na mong problema sila. Naka-attend na rin po ako niya ng kasal. Ang kasal po ay simple, pero ang mga pumunta, mga halos 300 na mga tao, hindi na kami nakakita. Nadami, pero kasal yun. Bakit po ganito yung usapan natin? May mga tao na kung saan ang isip nila ay mabigyan nilang kaluguran kahit hindi nila kaya at kasiyahan at makita na sabihin nila, baka sabihin nila wala kami. Diba? Kailangan natin to. Baka sabihin nila mahirap tayo. Meron po bang may tayo ng salita? Miski sa medyo, meron yan sa ibang bansa eh. Pag nakakita, ay bumili ng bagong TV, laki, bumili ka rin na. O hindi ba? May mga magkakabigay na, nakakita ng bahay, pintahan natin ito. Eh nung araw ko sa Taytay, pag nabibigyan isang bahay, iniisis. Hindi na uso yun, ano? May pintura na eh. Kami po nung time na yan, bumibili, tinda ako ng pang-isis, hindi mo na inabutan, ano? Inabutan mo yung pagtapa, pero hindi yan. Nililihan yung ano, lalo na pag magpipiesta, nililihan ko. Kaya yung bahay nila, naminipis. Kaya gaganon ka, makakot. Kasi yung po, parang malinis na. Ngayon, talagang naglalabanan po sa linis, sa damot, sa... Ang ganda naman minsan kasi, malinis, sige, malinis lahat. Pero ang problema, minsan, nagkakaroon ng inggitan. Kasi para sa kanila, ayaw nilang tingnan sila ng tao na mababa. Meron silang tawag na ang tawag dito, yung tinatawag na self-image. Pag meron po talagang healthy image, dapat po yun. Pero minsan baka tumitingin po na lang tayo, kung saan nahihiya tayo, iba tao na yun. Pag kahit kami, gagrabe, nahihiya, ibili na ng sapatos. Binilay ko ng sapatos ng tatay ko, kintab. Charol ba yun? Charol. Sabi ko, yoko niyan, ako naman mayroon niyan. Gusto ko yung sinasyen. Hindi, yan ang suot mo. Bakit? Hindi na siya niyan. Eh, nung sinuot ko, para ako security guard eh. Pero kasi, nahiya kami kasi imig. Problema, wala kaming pang-barong. Barong, na kasi yung kung gagraduate ako grade 6. Pag uwi namin, nag-provide ang Lord kasi yung tiyo ko, may 3 barong. Ayun. Kaya namili ako. Nung sinuot ko, kala mo, buburol ka eh. Kasi pang matanda. Parang ayokong isuot. Ayoko na maglakad. Ang nanay ko nga nakatagilid, lumalakad kami, gano'n yun. Bakit? Kasi parang kahit bata ka, minsan nakakalakihan po yan. Na yung image o pride, nakakatawa.
At minsan, inaalis nito yung kasiyahan natin sa ating buhay. Yung kaligayahan natin bilang mga anak ng Diyos, na ang Diyos ang siyang bahala sa atin. Maaaring mataas ang tingin sa atin ng ibang tao. Pero ano ang tingin ng Diyos sa atin? Yun ang mas mahal. Kung ano ang tingin at pagkakilala ng Diyos sa atin, yun ang mas higit na dapat po natin bigyan ng panahon ng kalisuhan. Ang challenge po, worry won't change anything. Tama po ba o mali? Kasi may worry ka't wala namang mababago. Pangalawa, mamuhay tayo ng ano? Ng bawat araw. Live one day at a time. Tapos God will take care of our needs. At pagkatapos sa Matthew 6:33, ano unahin po natin? Seek God first. Unahin natin ang sa araw. Tayo po tayong lahat. Tayo po tayong lahat. Habang tayo po ay nakayupo, maganda po ibigay natin sa ating Panginoon ang ating mga alalahanin. Mga bagay na ating mga narinig, mga bagay na ating nabasa. Kaya natin ang ating Panginoon na siya magbigay sa atin ng kapayapaan. Ipagkatiwala po natin sa ating Panginoon ang lahat ng mga bagay na ating po mga alalahanin at takot at parang. Hayaan po natin ang Diyos natin ay gumawa sa buhay natin. Ipas po natin ang Diyos natin sa ating buhay. Unahin po natin. Handa po natin lahat ng bagay ay pagkakaloob at ilalagdag ng Panginoon sa atin. Sapagkat meron tayong Diyos at mabuting Ama na ating sinampalatayan sa pagitan ng ating Panginoon Jesus. Lord, pagpalain niyo po ang mga salitang ito sa inyo. I-bless ko po ang mga. Ano man po, Panginoon, ang kanilang mga prayer request, maaaring alalahanin, maaaring mga bagay na kung saan pangailangan. At sila po ngayon ay dumadalangin, ipinagkakaroon sa inyo. Gusto po namin kayong pagtiwalaan araw-araw sa buhay na. Kayo po magbibigay sa amin ng kaligayahan at tunay na totoong imahe bilang inyong mga. Salamat din po sa mga nakaraang araw at ako sa inyong pag-iingat, nagbibigay ng kagalingan at kailangan namin sa araw-araw. Ingatan niyo po, Panginoon. Ang araw na ito at sa mga araw na ito na kami ay patuloy na magtitiwala sa inyong dakilang pangalan sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. We can be seated at bago po sa ating closing song ay naalala ko meron tayong offering sa ating mga pagkakaloob at tayo po ay handa na kaloob at papasa po natin at kung hindi naman po it's okay. Tayo po natin tumayo at tayo po ay nagpapas sa gawin. Mga church, na-appreciate ko ba natin yung message ni Lord sa atin for today? Amen. It's
worship Him again. If we call to Him, He will answer us. If we run to Him, He will run to us. If we lift our hands, He will lift us up. From the places in all the things of God. Sing for joy. Oh, sing for joy to God, our strength. Oh, sing for joy to God, our strength, our strength. Draw near to Him, He's here with us. Give Him your love, His love with us. He will heal our hearts, He will cleanse our hearts, He will rend our hearts, He will heal our hearts. Thank you, Lord. Sing for joy. Oh, sing for joy to God, our strength. Oh, sing for joy to God, our strength. Oh, sing for joy to God, our strength. Oh, sing for joy to God, our strength, our strength. God bless you. Everybody. Okay, wala po munang umuwi kasi meron po tayong merienda. And of course, Wednesday, meron po tayong prayer meeting. Kung kayo po ay makakapot, alas 8 yan hanggang alas 9 ng gabi. 8 o'clock, 9, no? Every Wednesday.